Ayan po, may namatay na isang sisiyo ng itik. So dito natin nakuha yan kanina. Ang problema ko kasi kanina, namatay yung tubig, nag-off yung tubig. So nawalan sila na preskong tubig na naiinom dyan. Umiinom sila ng maduming tubig. So tingin ko yun yung cause, kaya may mga nagkakasakit tayo yung mga itik. No, ngayon okay na kasi nag-set up tayo ng pump. So ayan, lagi nang umaagos yung tubig dyan. So ayan po, may pump nating nilalagay. Mula po dito yan, gumamit ako ng solar. Ito po yung pinaka solar panel. Yung malaking solar panel po. So ito po yung solar panel ng pump natin. Tapos 12 volts po yung pump na gamit natin. Mula dito yung ating source ng tubig. May hose tayo dyan. Tapos may pump tayo ditong umaandar. Ayan po, tinatakpan ko lang na sako para di mabasa sa ulan. Ayan, 12 volts na pump po yan. Sprayer pump na 12 volts. So yan yung hose niya pa ganyan. Tapos yung out niya na hose, ito po. Palabas po yan doon sa mga sisiw ng itik. So ayan, oh. Lagi na pong umaagos ang tubig dyan para laging clear yung tubig niya iniinom nitong mga itik natin sisiw na nandyan. Kasi naobserbahan ko, tuwing wala pong tubig na ganyan paagos, madalas may nangihinang sisiw tapos namamatay. Sobrang sayang, kaya eto na lang po. Naka-solar naman po siya. Solar panel po yan, nakagamit tayong solar panel 12 volts. No, so umaagos siya pag maaraw. Tapos may option din, gumamit ako nitong power station para kahit na makulimlim na walang init ay gumagana pa rin. Ayan po, 12 volts din po yung power station na yan. Meron siyang 12 volts na output. No, nagcha-charge mula sa solar panel, nagcha-charge ng kuryente papunta dito sa ating power station. Tapos doon naman tayo kumuha ng kinonek natin dito sa pump, 12 volts. No, so yun yung setup ko para kahit makulimlim na, meron pa ring tubig na umaagos. May kuryente pa rin. No, so yun yung setup natin. Tapos pwede rin yan, kung may kuryente naman, pwede rin yung 12 volts adapter ang ilalagay nyo, i-connect sa kuryente. Tapos nandito na yung mga itik natin, malalaki na rin po sila. Tapos yung iba nating mga itik, ito. So ito yung nabawasan kanina. Ayan po yung namatay na itik natin, babae pa naman. Kasi ito halo na to. Meron tong lalaki pero mas lamang dito ang mga babaeng itik. Tapos mga lalaking itik din, kaya lang minsan may mga namamatay. Madalas yung mga babaeng itik kasi sila yung medyo maliliit. So ayan, tuloy-tuloy na ang agos. So kahit mainit, may mainom na sila. Pero dito lang may lilim kasi may mangga. Nasa ilalim tayo ng puno ng mangga. Yan po, swerte nga itong mangga natin ngayon, namumulaklak ng kusa. Yun dati may bunga rin yan. Ayan po, ito yung bunga. Ayan, no. Ayan po, may bunga sa taas. Ilang piraso lang, 2 piraso lang nakita ko yung bunga. Kasi ngayon po, namulaklak na naman ulit yung mga mangga. Nagkusang pamulaklak po to. Ayan, pati doon sa unahan yung ibang mga puno doon, namulaklak din. So, ayan, nakakatuwa na. So, itong area na to, ito yung hinuhulugan ko pong lupa. No, hanggang doon pa po to yun sa dulo, sa may mga kahoy doon. Doon po sa dulo. Kasi 1.5 hectares po ito. 1.5 hectares tong area na to. Yung mula dyan sa ibabaw, mula dyan sa mga puno ng manggang yan, pababa po dito. Pababa dito sa palayan, papunta doon. 1.5 hectares. Naghuhulog po ako dito monthly. So kailangan, goal ko dito dapat, mag-generate siya ng income para meron tayong dagdag pambayad. Mabilis natin matapos bayaran kung hulugan ng lupa. So ito yung sugal ko dito. Pinasok natin itong pag-iitik. Kasi nga ang kuwan ko dito, since yung area is mababa, may tubig, may source ng tubig din. Tapos yung mga itik mahilig sa mga ganon. So dito natin nilagay. Tapos nilagay lang natin sila dito sa parting ibabaw para hindi laging nababasa yung kanilang sahigan. Tapos nilalagyan ko po ng dayami. Diyan sila umaapak. Tapos yan, umaakyat sila dyan. Plano ko nga magtayo ako ng housing dito sa future kapag natapos kong hulugan tong area. Ngayon temporary, more on temporary pa lang yung nilalagay ko. Ito, tapos ito yung gawa naman ni Papa na bahayan ng itik. Yung mga nauna dito nakalagay sa ilalim. Dyan sila. Tapos yung mga bago, ito na. Tapos plano ko dito pa ko pa ilalagay isang batch sa mga sisiw ng itik na nasa ibabaw pa. Hindi ko pa na ibaba. Tapos yung gansa ililipat ko lang yan. So itong gansa, ang purpose nito, siya yung tagabantay dito. Siya yung nagbabantay. Tapos dito naman po, maraming mga palayan po yung tabi. So nakakuha po ako ng mga dayami libre. So hinahakot ko lang yun papunta dito.
Ayun po, may mga stock na ako ng dayami dyan. So, pagka maulan, basa, so nilalagyan ko ng dayami dyan para meron silang maapakan na tuyo. So, yun kasi mahalaga din sa mga itik natin. May tuyo silang naapakan, tapos nakakainom sila ng malinis na tubig. Kasi pag dumi yung tubig, maduming tubig yung naiinom nila, so ito yung nangyayari. Ayan, namamatay yung mga sisiw. Ayan po, sobrang sayang, no? So ayan, tinamnan ko rin dyan ng mga saging. May mga saging di akong tanim dyan, yun. Oh, medyo lumaki na rin yung mga saging dyan. So ayan lang po, ang plano, marami pa tayong planong gawin din dito sa area na ito. Since konting ulan nga, binabaha yung dulo nito, no? So doon naman may mga kangkungan tayo doon. Moron kangkong yung tanim namin. Para makakuha pa rin tayo ng produkto doon sa dulo, which is yun yung pinapakain ko sa ngayon. Pakain ko dito sa mga pinapalaking itik na higit 1 month. May halo ng kangkong, darak, tas feeds, tapos minsan asola, kasi may asola pan din tayo dyan sa unahan. Ayan po, tara. Ito sa inyo yung asola pan natin na medyo natuyo na sa ngayon. Ayan, sa unahan. Bitbitin ko na rin to kasi babaon ko na tong patay na sisiu. So ayan po, may asola pan po tayo dyan, oh. Azola. So ayan po, maganda pakain po yan sa mga itik. So ayan po, mga azola yan. Maganda pakain sa itik. Kaya lang medyo natuyuan yan kasi nilipat ko na yung tubig dito. Ayan, hindi na umaagos ng tuloy-tuloy doon. So natuyuan kasi, humina ng agos ng tubig dyan, mataas kasi. So binalik ko dito, gumawa ako ng dito, ng area kung saan umaagos yung tubig, para naglalagay na lang ako ng pump. Diyan din kasi ako kumukuha, papunta doon sa ibabaw, no, papunta doon sa kubo. Ito, nakakontay dito, submersible pump din. May submersible pump din ako nilagay dyan. Yan. So, ayan po yung ating setup dito. No, at muli po sa inyong lahat, maraming salamat din po sa inyong pagsubaybay sa mga video natin. Sa next naman ay mag-update din tayo doon sa iba pang mga alaga natin dito. Maraming salamat po.